Agad na nagsalubong ang mga kiling ni Dusk at napatikal sa sandalan ng kanyang likod na makita ang paglapat ng kamay ng isang babae sa pisngi ni Addison. Daig pa niyang siyang tumanggap ng sampal na yon. He was inside the car. Sana nga, hindi niya na pinauna si Hermit na sumundo kay Addison sa villa dahil natapos na rin naman kaagad ng pag-uusap nila sa Hillcrest. Tapos ngayong dumating siya, ganong tagpo pa ang kanyang maaabutan. Who the hell is this woman and what is she doing inside his yard? Hurting the woman he had been thinking the entire day? Masasapak niyang estranghera. Baka makasakit siya ng babae sa kauna-unahang pagkakataon. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan habang bumubukas din naman ang gate automatically. He couldn't wait any longer. Pumasok siya sa espasyo ng gate na makupad pa sa pagong kung bumukas. Who is that woman, Erning? Mabalasik na tanong niya sa lalaki pero napatda rin siya dahil gumante ng sampal si Addison na sa tansya niya ay mas malakas. He smirked. Quite good. Sino po, sir? Lumingon si Erning at ito may napatakip sa bibig na namilog. Sinampal lang ng babae. Bulalas ng lalaki sa salitang Bicol. Kanina pa yan, sir, naghihintay. Akala ko man magandang sadya. Nakangdi pa man kanina habang nakipag-ulay kay Ma'am Addison. Bakit biglang nagsapa ka na? He walked right away because he never liked what he felt was going to happen. Gaganti ang babae ulit. Stop your hand right there, woman. Gigil na sita niya sa babae na kaagad napatingin sa kanya. You are a trespasser. How dare you hurt her? He snapped right away. Tumingin siya kay Addison na mumulang pisngi. Sa sulok din ng mga matay nakita niya si Hermit na tumatakbo papalapit. Sino ka? Tanong niya sa babae. Maganda to kung susumahin, parang may lahing beauty queen, pero ang kilos parang tumador sa kanto. Agad niyang hinawakan si Addison sa braso at nilapit sa may tagiliran niya. Pinagbibintangan ako niya na inago ko raw ang asawa niya. Sagot naman kaagad ng dalaga. Sinong asawa? Ako ba? He teased. Even Addison looked up at him. I don't know you, miss, so don't accuse her of anything. You are inside my courtyard. Pwede kitang ilibing dito kung gusto ko. Eh di ilibing mo. Mataring na sagot ng babae kaya't lalo siyang napatiimbagang pero kinalma niya ang sarili. Don't try me, he muttered as a warning. Asawa ko ni Kit Jericho and he was breaking up with me because of that woman. Larissa Addison Payagpag. That's the name. Pinag-uusapan siya ni Kit at ng tauhan ng daddy ko. They think I will not find out? The woman blurted out. Kit was even sending photos of this woman. Here. Niharap nito ang aparato at parang handang-handa talaga ito. Pareho silang napatingin ni Addison habang ini-scroll ang mga litrato. Chief of Police ang daddy ko. Dark pursed his lips. I don't care kung presidente pa ng Pilipinas ang ama mo. Matatas na sagot niya na parang kinagulat ng babae. Mas pa sa police chief ang kanyang ama kung magpairal ng batas. Akala naman siguro nito'y natatakot siya rito o sa ama nito. You better be careful with your words. Wala akong inaagaw na asawa mo. Bakit hindi ang asawa mong tanungin mo? Bago ka manakit ng tao. Hindi rin porke ang tatay mo'y pulis, pwede ka nang manakit basta-basta. Kala mo hindi kita lalabanan? Galit namang sabi ni Addison sa babae. At ang lakas ng loob mong itanggi. Hoy miss, ikaw ang nanugod dito. Kung may problema ka sa asawa mo, siyang kausapin mo. Malandi ka? Enough, he yelled. Napatigil ang babae at tumingin sa mukha niya. I don't want to insult you but you are trespassing. It seems like anak ka nga ng chief pero mukhang wala kang alam sa batas. How come na asawa ka? Asawa na ba ngayong matatawag ang ka-live-in? He asked. The woman seemed to lose her tongue with his words. Tila to napaurong at hindi ka agad nakasagot. Tapos para tong nakabawi kapag kwan. We've been living together for 5 years. Isn't it enough reason para matawag akong asawa? Pagmamalaki nito sa kanya. Nope, unless you're married. That is my opinion. Your Jericho is here for a special mission. He was hired by my auntie through his superior. Malandi lang talaga si Jericho. For all I know, may ka-live-in talaga siya. Pero dumidiskarte siya kay Addison. Kaya kung may dapat kang saktan at sisihin, si Jericho yon. Hindi ang taong walang alam sa sitwasyon ninyo. At walang gusto sa kanya ang girlfriend ko? Pagdidiin niya sa huling sinabi. Babayaran kong servisyo ng boyfriend mo, miss. Kaya magdahan-dahan ka. Tech to hair tires all in all. Up to the arc you see is mine. You are in my territory, just to remind you. If you don't know just yet. Di na to nakahuma pa. Be careful with your stupid hand and your stupid mouth. Iuwi mo Jericho mo at itali mo sa palda mo.
Ilabas na siya, Hermit. Utos niya pagkatapos sa tauhan. Agad namang kumilos ang babae bago pa makalapit si Hermit. Halatang spoiled yon kaya't malamang gano'n na lang ang lakas ng loob manugod. Nanatiling nakatayo ang binata. Nakahabol ang tingin doon hanggang sa balingan niya si Addison. Alam mo? She instantly asked him. Tumango siya. Yes. He gently kissed her forehead and started walking away, heading to the patio to enter the house. Bakit di mo sinabi sa akin? Ines na sabi nito sa kanya habang hahabol-habol. What for? Baka hindi ka na naman maniwala, kaya hinayaan ko na lang madiskubre mo sa sarili mo ang ginagawa ni Jericho. I never knew that his live-in partner was crazy, that she even had to travel from Legazpi to Panganiban just to see her partner's targeted victim. Rason naman niya. Sana, sinabi mo pa rin. Paano pala kung nagkagusto ko sa lalaking yun? Buntong hininga. Then, you'd probably just see him in his wake. Maikling sagot niya rito. He looked back at her with a gentle smirk, and she was blinking. Kita niyang pagkapahiya sa mukha ni Addison na para bang nahihiya ito sa sarili. He doesn't know but there's a different look on her face. Who is the woman, senyorito? And she was hurtful to Addie's beautiful face? Nakakunot noong usisa ni Ramona, may dalang walis tambo. Abay nakakainis ang babaeng yun. Ang kapal naman ng mukhang maparito at mananakit. Galit naman nasabi ni Selma. Where is the woman? Imposibleng manalo siya rito sa walis ko. Ani pa ni Ramona sabay silip sa bintana. Sayang, her Mita already bring her to the other side of the fence. My broom is itching to hit her face. Ka-live-in partner daw po ni Nanay Selma, ni Kit. Ano? Sabay-sabay na bulalas ng tatlo. Ka-live-in? Ay bakit kung umasta naman ang isang yoy parang binata? Nako, mga lalaki nga naman hindi makontento sa isang babae. Maganda naman yung babae, tapos lolokohin pa itong si Addison natin? Ani pa ni Selma na di mapagtakpa ng galit. Nanay Selma, yun nga ang kasabihan na naghahanap ng ibang putahe. Baka sawa na sa litson, gusto naman tong Bicol Express natin dito. Ani naman ni Leonisa. You better watch out, for you better not cry, Addie. That kid is breaking the heart of a woman in you. He will only bring you to pregnancy and leave you in the end, going solo. Dusk saw Addison nodded. Halina't bumalik na tayo sa trabaho. Marunong naman yan si Addison at tiyak na hindi niya pag-uukunan ng pansin ng polis na yon. A gamble is better than a womanizing police. You take that to your brain, Addie, ha? A gamble is better. Big and strong like Popeye, the sailor man. Ang sama ng tingin niya kay Ramona na hindi naman siya pinansin. Sumunod yon kay Selma at Leonisa papunta sa kusina. Siya naman sinulipan si Addison na nakatulala sa sihig. Wala siyang sinabi ni anuman, para din siyang nakonsensya dahil hindi niya rito sinabi ang totoo. Sumunod ito sa kanya pagpanhik. Tahimik na binigtas ang hagdan at nang dumiretso siya sa kwarto niya, dumiretso din turoon na para bang wala sa sarili. Sweetheart, if you will keep on following me inside my room, I will get you naked. He warned but she just looked up at him and blinked. Para tong wala sa sarili. Why are you bothered? Napilitan niyang tanong, saka ito hinaplos sa pisngi. He even squeezed it a bit. Ngayon lang may umaway sa akin dahil sa lalaki? Sagot ng dalaga sa kanya. A thing like that really happens. It doesn't matter. Again, wala ka namang alam sa sitwasyon. It just happened na talagang babaerong pulis na yon at gusto sigurong subukan ang kamandag niya sa'yo. Hindi ito umimik. Siguro nasaktan ito sa sampal. Ano kaya mga retratong sinasabi niya na yon? Wala naman akong matandaang nilalitratuhan ako ni Kid. Clueless si Addison na tumitig sa sahig. Para nag-iisip ng husto dahil sa nangyari. Perhaps stolen shots. May pagyayabang ka lang sa kapwa niya polis. He was an asshole. Hindi na to umimik at nauwi na lang sa buntong hininga at iling ang sagot. Inakbayan ni Dusk ang dalaga na parang gulong-gulo sa nangyayari. Halatang halata nga niya na hindi pa ito naaaway ng kapwa babae dahil sa isang lalaki. Marahan niya tong kinabig at hinalikan sa may ulo. Mabuti na lang di ako nagpadala sa pangbobola ng pulis na yun. Naiiling na sabi nito. Now you call him police. He softly chuckled. Kasalanan mo naman eh. Sisi pa nito sa kanya. At bahagya pa siyang itinulak kaya't lumakas ang tawa niya. Alam mo na pala, iniyaan mo pa akong lapit-lapitan? Do I have to repeat myself, lady? Now what do you want me to do to him? Papakuha ba ako ng bago? Tanong niya kay Addison na parang napaisip hanggang sa umiling ito. Hindi na.
Hayaan mo siyang tapusin ang trabaho niya at kung anong nasimulan niya, siya ang tumapos? He shrugged. Okay, if that's what you want. That is what's going to happen. I'm going to take a shower and get a change. Want to come with me, sweetie? Sabay-abang niya to kinabig at hinalikan sa tenga. Magbibihis din ako. Kadarating ko lang din pero hinarang ako ng babaeng yon. Okay, I'll see you after a while. I'm free tomorrow. Iniisip ko kung saan tayo pupunta. Totoo yon. Nag-iisip siya ng magandang lugar kung saan may papasyal si Addison. Halos busy siya nitong mga nakaraan. He wants to have some time alone with her in an isolated place kasi sa mga susunod umpisa na ng kanyang motorcade. Magiging busy na naman siya. At bagaman kasama nga niya ito sa sasakyan, di naman sila magkakaroon ng moment malamang dahil puro pakikipagkamay ang gagawin niya. Nag-iisip ka, kamo? Addison asked with confusion. Totoo ba ang narinig niya? O isa sa mga palabas ito sa kanya? Pero palabas man yun na excite siya. May isa siyang gustong puntahan dito sa Panganiban na hindi pa niya nararating. 2 isla ang mga yon pero nangangailangan ng booking dahil private property. Gaano kalayo ang parola? Lakas loob na tanong niya rito. Dusk looked at her face. You mean the island, sweetheart? Agad siyang tumango. Gusto ko sanang makarating doon kaya lang alam kong mag-booking. Pag-aari yun ng mga Villanueva kapag walang pera, walang parola. Kasi hindi nagpapa-overnight doon unless may sariling tent o mga pailaw na dala. Ngumiti ito sa kanya. Isa sa pinakamatamis na ngiting nakita niya mula kay Dusk. Do you have a swimsuit? He asked and her eyes widened. Bakit swimsuit? Unless you find one, we're not going. Anito kaya't nanlaki ang mga mata niya lalo. Pupunta tayo? Excited na tanong niya rito. Parola and all the remaining islands were bought by my mother. Panganiban is my habitat. Labo is for the Valdrosas. This place is Valdrosa, Castelo Verde. Diyos ko! Bulalas niya at wala sa hinagap na mayakap niya si Dusk sa batok. Saka siya nagtatalon. He was chuckling. What are you so excited about, young lady? Naging mahalay ang boses nito kaya kinapa niya sa may balakang at natilihan siya ng kaunti. Bedding you there? She gulped but it did not ruin her excitement. Hanap ako ng swimsuit kay Ate Mona. Sigurado meron siya. Bulalas niya at saka muling nagtatalon. Iniwan niya si Dusk dahil mabilis siyang kumilos para bumaba. Ate Mona, magpaparola tayo bukas. Hey, I didn't say she was coming with us. Damn it! Protesta ng binata pero wala na tong magagawa. Di naman po pwedeng iwan ng mga yon habang sila ay namamasyal. Minsan lang makawala sa buhay sa problema kaya't dapat sulitin na yon. Pagkatapos man ng lahat na masasayang araw, kailangan na maghiwalay. May baon siyang magandang alaala sa mga taong parandali ang naging parte ng buhay niya. Agad na sinama ni Ramona sa kwarto nito nang marinig ang sinabi na siya ay mag-iisla. Kahit sinama ng Selma, iniwan ang kusina at kanya-kanyang hanap ng mga damit na dadalhin sa beach. Thank you to the miracle that happened today. Diyos ko po! Di ko akalaing darating pa to sa buhay ko Dahil ang alam ko, walang ibang iniisip kundi sugal, sugal, sugal at sugal. Bulalas ni Ramona habang kinakalkal ang damitan. Si Addison talaga ang milagro dito sa bahay, no? Naman ni Leonisa na simpleng naghahanap din ng pang-beach. Bakit naman ako, Ate Leonisa? Naman niya. Nakaupo siya sa higaan ni Ramona dahil ito na raw ang bahala sa isusuot niya. You are the meaning in his life. Because of your stab wand, it changed my senyorito. He's not gamble anymore. He is like a straight arrow now, knowing where to go, unlike before. He is curvy and no direction. Daldal ni Ramona sabay hugot ng magkapares na bikining kulay itim. This is it, Paksiw, and you need a covering to your body. Naghugot pa to't nilabas sa isang beach cardigan. Oha, kompleto ricados ako. Eto na. You show the master chef that you have a swimwear. We go to the beach tomorrow. How about you, Manang? Naglabas si Selma ng balabal. Pwede na siguro to. Baka magmukha akong dugong kapag ako'y makiuso pa ng bra at panty lang. Nagkatawanan sila. Sinipat ni Addison ang bikini. Maganda, kaya lang kakapiraso talaga. Kung sa bagay, hindi naman siya parating nagsusuot ng ganon. Minsan lang naman kaya hahayaan na niya. Ang mahalaga sa kanya makapunta sa parola dahil alam niya, dadaanan nila ang iba pang mga isla papunta roon. Doon ba siya excited?
O dahil makakasama niya si Dusk at walang Rihanna na makikialam? Kahit ano pa man ang rason ng lalaki sa pagyaya sa kanya, hahayaan niya. Kung mabuntis man siya sa mga ginagawa nila, hindi malalaman ni Dusk na magkakaanak sila. Bubuhay niya mag-isa ang bata kahit na walang ama. Ang mahalaga, totoo siya sa lahat ng pinapakita niya at sa damdamin niya para dito. Kaagad dinambahan ni Addison si Dusk, madaling araw pa lang. She was so lucky that his door was not locked. Malaya siyang nakapasok sa kwarto nito dahil natutulog pa ito. Habang ang usapan nila ay aalis sila ng alas 5 na madaling araw para maaga pa lang nasa isla na sila. Ang mga tauhan ngay hindi halos natulog dahil masyado ring mga excited. Ang plano nila overnight mamaya at bukas pa sila ng hapon uuwi. Tapos balik na naman sa dating buhay na maraming ginagawa. Dusk! Dusk, gising na! She touched his bare chest. Wala itong pang itaas. You awakened the dead, Larissa. Mahina nitong sabi at tinala ang kamay niya sa ibaba ng puso nito. She gulped at the touch of his hard shaft. Mamaya na yan, halika na muna. Sabi mo alis tayo ng 5 a.m. What time is it? 4:30 na, halika na. Pilit pa niya sabay hila rito papaupo pero di niya to makaya. Sus ko, magkakatai ako sa bigat mo eh. Nasambit niya kaya't natawa ito. Bilis na, ano bang susuot mo? Ako nang kukuha. T-shirt lang at walking shorts? Sagot ng binata pero nakapikit pa rin naman. Mabilis siya nagtungo sa closet at binuksan yon. Nakita niya ang mga long sleeve, mga tipong kagalang-galang, mga koleksyon ng sapatos tapos kung ano-ano pa. May nakita siya mga short sleeve polo. Agad niyang nakita ang kulay puti na may makulay na design. Mukhang yun ang tamang pang beach attire nito. Di ka ba naghanda? Napapakamot na tanong niya. Nope. Nakakainis ka naman eh. Kumuha siya ng magkapares na masusuot nito. Kumuha siya ng boxer. May trunk ka ba? Hindi ako magsasaluwal. Tangi? Natatawa niyang sabi rito kaya tumawa lang to. Tawa na tamad pa rin ang tono. No, I regret. I promise you that we're going out. I'm still very sleepy, sweetheart. Pakiramdam ko. 1 taon na ako nakikipag-meeting kung kani-kanino. Gusto mo ba magpahinga na lang? Pwede naman, sa sunod na lang tayo mag-isla. She told him with sincerity. Nakita kasi niya parang pagod na pagod talaga ito. Dusk opened his eyes and looked at her. Ayokong maisumpa. Ito kaya natawa siya. Anong isumpa? Hindi ako nang susumpa ng tao ha. Baka lang mas gusto mo magstay dito kako. With that written excitement all over your face? No way. Nakita ko rin sina Hermit kagabi naghahanta ng mga tent. Naisip ko hindi man lang sila nadala sa mga ganon. I was inside a casino most of my life and he was the one carrying my briefcase with money. They seem very excited too. Let's go. Lumapit si Addison sa binata at tumayo sa harapan nito. Let me see what you're wearing. Open the cardigan. Di agad siya nakakilos. Like, seriously, baka kailangan pa nitong makita. Nahantad sa mata nito ang panloob niya. May short siya pero pang itaas, wala. Bikini lang ang tumatakip sa dibdib niya. You took it seriously. Titig pa lang ni Dusk sa dibdib niya, parang nagliliyab na naman siya. Lalo nang isubsob ni Dusk ang mukha sa pagitan nito. Napamura pa to ng mahina. Hindi tayo makakaalis kapag pinagpatuloy mo yan, she said and swallowed. Pilit siyang umiwas para masuotan to ng damit. Di naman to tumutol sa ginawa niya. May tsinelas ka ba na pwede sa beach? Aniya para makaiwas sa sitwasyon. Baka maglaway siya kapag tumagal siya sa pagmamasid sa kabuuan ni Dusk. He looks like a model rather than a future governor. Tumingin siya sa closet at nasa pinakailalim ang mga tsinelas. Anong kulay ba? Anything will do, sweetie, and please hand me a sunglass. Napangiti siya. Kahit di sabihin alam niyang hindi mo marahin na kapag sinuot, nagkakaroon ng imaginary hagdan ang patag na daan. Magdadala ba akong cellphone? It's up to you. Wag na, di rin naman ako makakapaglitrato kasi maghahang yon. We'll just use my phone then. Leave your phone here, for sure. Hermit will bring a drone. Sana all my drone. You wanna have sunglass too? You can pick one. Ang lalaki, mukhang maluwag sa akin. Sa laki mo ba naman, tingin mo magkakasya ang iyo sa akin? Pagkakasyahin? Marami na rin ang utak niya, kaya't nakuha niya agad ang ibig nitong sabihin. Bukod pa sa ngisi nitong may halong kabastusan. Nilagay niya na ang damit ni Dusk sa bag niya kasama sa mga binigay ni Frey ang damit.
Nang matapos, sumunod na nag-ingay ang smartphone niya sa ibabaw ng table. She just stared at it for a while before she decided on checking who it was. Si Kid. Nadismaya siya. She gets to think right now that this men around her are fooling her. Ang pagkakaiba lang, ang isa ay mahal niya at malaking utang na loob niya, habang ang isa ay puro pahangin lang ang alam. Though, tinutulungan naman siya ni Kit sa problema, bayad naman ang serbisyo nun. Sinagot niya ang tawag. Hello. Adi, I'm sorry. Aritong parang lasing pa. Para sa? Alam ko. Alam ko na sinugod ka ni Yvette dyan. Sorry talaga. Kit sounded so problematic but she remained calm. Sorry ba sa pagpapanggap mong single? O sorry sa ginawa ng girlfriend mo sa akin? Parehas. She sighed. Nagdarasal ako na sana lang matapos ito para magkahiwa-hiwalay na tayo ng dasket. Surgeon Teddy ko. Masyadong persistent ang girlfriend mo na ipaglaban ka. May mga stolen shots ka pang pinadala sa barkada mo. Pulis ka at alam mong bawal. Ayoko sana magsalita ng ganito pero since nauna ka nang magpaliwanag, napilitan din ako magsalita. Please, wag mo na akong tawagan or i-chat kapag di tungkol sa kaso at kung pwede sana sa number ko na lang at hindi sa social media para mas formal. Matagal to bago nakasagot. Sige. Bye, Surgeon Terry ko. Salamat pa rin sa tulong mo kahit papaano. She ended the call right away and put down her phone. Napalingon siya agad sa may pintuan at doon nakita niyang tsismosong lalaking lihim niyang minamahal. As always, palatak niya at ginawang masaya ang sarili. Ayaw niyang isipin na ito man ay parang sikit din. Ang pagkakaiba lang wala tong seryosong relasyon sa partikular na babae, kaya't malaya itong gawin ang gusto sa kahit kanino man. At isa siya ron. But knowing his schedule, alam niyang si Rihanna lang o siya. At ngayon, alam niyang siya lang dahil dito naman to sa gabi at busy sa campaign sa umaga. Yun lang ang lamang niya kay Rihanna. Pero di nga lang to seryoso sa kanya, bagay na tinanggap na niya sa sarili. Pero gusto pa rin niyang suklian na maayos ang pakikitungo nito. Ready? He asked. Hindi rin ito pinansin kung sino man ang kausap niya. Tamango siya kaya tuloy nang lumapit si Dusk at kinuha ang bag. Dinampot ang kamay niya at saka siya hinila papalabas ng kwarto. Karga niya si Fiago dahil iiwan nila yon kay Manong Erning. Doon muna sa guardhouse ang pusa.